Ating talakayan sa Sakto with Chang Ami at tayo po'y may bisita ngayon this morning. Medyo nagchichikahan na kayo kanina. Oo nga nagkukwentuhan na kami, pinag-uusapan namin kung ano ba itong mga training na kanilang ginagawa. So meron po tayong bisita ngayong umaga, siya po ay AB Literature Cum Laude sa UST lang naman, partner. At namuna sa nursing, UST. Diba? Former college lecturer po ng Ateneo de Manila, University of Enderun Colleges. At kasalukuyan po siyang corporate trainer at motivational speaker and managing partner ng EduAid. Walang iba kundi si Mr. Gelson Estrella Capilos. Okay, good morning po. Good morning po. Ang batang-bata itong si Sir Gelson. Oo nga Ano bang ginagawa pagka sinabing ikaw ay isang corporate trainer and motivational speaker? Ayan, so pangunahin po, pagka po kumpanya yung kumuha po ng serbisyo namin, kadalasan po may mga problema o suliranin po dun sa workplace. Yes. Whether yung tao po o yung pakikipagkapwa nila dun sa mga kapwa nila empleyado. So yun po yung tinutugunan namin, pupunta po kami doon magte-train para rin po isa sa mga ginagawa namin ipamalas po dun sa mga tao na why they should be grateful for having a job and how they can contribute in putting the positivity in the workplace. Yan. So, i-correct lang natin yun. Hindi pala to related sa school or sa ano. Ito po yung sa trabaho na. Meron din konti kasi sabi ni Sir Gelson, somehow may mga tinutulungan din silang mga public school teachers. Public school teachers. So, yung trainings po namin for corporate setup, binibigay din naman po namin, libre po, basta public schools, basta whether it be teachers or students po. So, ano nagiging sessions dito? Ano pong laman? Primarily po, ang kumbaga ang best seller namin, whether it be for corporations, tsaka sa schools po, yung excellent presentation skills. Okay. Yun po, yung mas mainam na pagpapabatid po ng impormasyon sa kanilang kausap o kaya sa kliyente po, gano'n. Sir, paano ito na-differentiate doon sa mga ginagawang corporate team buildings, ganyan? Magkaiba ba yan o halos pareho lang? Halos pareho lang po. Ang nakikita ko kung pinagkaiba is pagdating po kasi sa team building, di ba, ilang araw po yun, tapos offshore or offsite, and then marami pong activities. Oo, tsaka may kasamang konting enjoyment. May bonding, may gano'n ng konti. Di ba? Teamwork. Itong sa inyo is purely talagang nakakoncentrate sa ano? Usually, sit in seminar po. Seminar, and then a few activities po. Usually, whole day or half day. Depende po sa request ng kliyente, beneficiary. So, depende nga yun. So, kung yung mga concern ng HR, ganyan, yan ang tinutuloy. Napag-uusapan, kumbaga. So, natuturuan doon na yung mga chismosa sa opisina. Nadidiscuss din ba sa pagkaganyan? Siyempre, alam natin ito sa ilang mga opisina, marami rin yung mga nambubuli. Bully, siraan. Siraan. Tapos yung pagising mo pa lang ng umaga na hindi mo maintindihan bakit nakasimangot na siya. Hatakan pababa. So, lahat yun, dinidiscuss. Okay. And how do you, paano po yung basic, yung concrete example ng isang yung pagpoproseso ninyo. komplikadong kaso po sa isang opisina? Komplikadong kaso. Siguro magbibigay po ako ng isang tiyak na halimbawa. Inatasan po kami ng isang construction company magbigay ng parang employee engagement training sa mga empleyado nila. Tapos, natapos yung session, may nagtaas ng kamay, taga-IT department. Sir, paano yan? Ipinarating na namin sa management, lahat ng hinaing namin, wala pa ring aksyon. Daldal silang daldal. 30 minutes. So, pinakinggan lang po natin. Tapos, nung matapos po yung pagsasalita nila, saka na po kami pumasok. Sabi ko, sige, tanungin ko lang number 1. So, naipabatid nyo yung inyong mga reklamo. Tama, sir. Tapos, number 2, sa paanong paraan ninyo ipinabatid o ipinahiwatig? Sa magalang na paraan ba? Ibabato namin yung hindi. Sino ba namin ng glass? Ay, patawarin. Mukhang violent nga po. Bawal yun. Kaya yun, dun sila natahimik. So, ipinaliwanag po namin na yun nga, kailangan talaga, kami naniniwala sa civility at lahat nadadaan sa mabuting usapan. And kayo naman, Sir Gelson, bilang kayo syempre yung mga facilitator sa mga ganitong mga klase ng mga seminars, hindi ba? Let's face it, talagang lahat ng negativity na-absorb ninyo. Hindi ba? So, paano naman po ninyo naman na itatapon lahat yon sa ibang paraan? Paano? Like sa inyo po? Sa amin po,
Hindi naman po sa, kumbaga, parang beauty pageant na sagot, pero yan po yung dahilan. Kaya rin po kami nagbibigay ng libreng serbisyo sa public schools po. Kasi so yun yung outlet namin. Yun yung outlet nyo. Sige po, Okay, ito pong oo. pro bono nyo sa mga public schools. Paano nyo po hinahandle? Paano yun nangyayari? Usually po, so minamarket po namin, nagpapadala po kami ng proposal or sila po yung nagpapadala sa amin ng imbitasyon. Tapos, pagka po napagkasunduan yung petsa, pupunta po kami dun sa school para po mag-provide ng training. At kung may mga nakikinig sa ating mga teachers, Sige. Sir Gelson, saan po sila pwedeng sumulat, mag-email? Ayun. Kung nais po ninyong sila ay kumbaga matulungan din at kayo matulungan din na medyo magbawas ng mga negativity. O, di ba? Parang ganon. Mag-benefit ang isa't isa. Opo. Saan sila tatawag Pwede po? pong sa sa website po na educaidevents.com. Ayan. So pwede po sila magpadala nila ng mga nila doon, mga invitations po on how to invite us po to provide the training. Basta libre po, basta public Oh, school. lalo na kasi yung ating mga mahal na mga guro, di ba, partner, syempre, sa dami ng problema sa buhay ngayon, sa dami ng mga, di ba, nangyayari Katabi na mga nila nagtataasan na ang- bilihin, tapos kailangan, syempre, mahaba pa rin ang pasensya ng ating mga Exactly. mahal na teacher, di ba? Yung mga lesson plan nila is yung ginagawa na nilang unan dahil hindi sila humihiwalay doon. Siyang ganyang kahirap ang mga... At example po ng inyong... I'm sure na subukan nyo na po na pumasok sa mga public Opo. schools at magturo sa kanila kung paano. Ano po mga usually nagiging suliranin na idinudulog sa inyo? Usually po ay yung talagang yung papanong higit na makakapagturo po sa bata. Napapansinin sila. Dahil kadalasan nga po reklamo ng mga teachers, iba na yung kabataan ngayon. Pagka hiniritan po ako niyan, sasabihin ko sa kanila, bakit kasi tayo hindi rin magbago? So yun po yung tinatry naming ipamulat sa kanila na kailangan po talagang sumabay sa agos ng panahon po na mas updated na yung bata ngayon sa mga bagong teknolohiya at saka bagong kaalaman. Samantalang si teacher nakabatay pa rin sa textbook. So yun po yung inaano namin sa kanila, itinuturo po. On a personal note po, Sir Gelson, parang kasi marami na akong bagay na na-cover, napuntahan, na minsan yung pong emosyon ng ating mga guro, kasi nakikita nila yung hirap ng buhay ng mga estudyante sa public schools. And sometimes, yung emosyon ay, minsan sila na mismo bumibili ng noodles para lang, kasi gutom yung estudyante, sila nagpapakain. Paano kung ganitong klase ng suliranin ang idinulog sa inyo? Ayan, sa ganyan pong kaso, ang tanging pinoprovide din po talaga namin dyan, yung inspiration pa tsaka motivation Yes. para mas empowered sila. Parang yung kamakailan po Na nung kailangan June 15. hindi nawawala ng pag-asa. Opo. Oo. Parang nung June 15 po, yung with Kabayan po yung ginawa po Oo, sa yes. Zamboanga City. Oo. So, ganun po yung iprovide naming training. Tsaka, mas gugustuhin ko na po yung ganyang kaso kaysa po yung sa mga narinig naming issue at naranasan na yung teacher po kinakapkapan ng estudyante. Para po malaman magkano yung baon, kasi yung teacher po nagbebenta ng pagkain. Ayun. Para walang dahilan yung bata na hindi bibili kasi alam ni teacher magkano yung baon niya. Kinakapkapan ni teacher ang Teacher, ang estudyante. estudyante. Ay, Ay. naku, nakakalungkot. Para po mapabili. Oo. So talagang malaking bagay yung Yung pakikipag-usap, naman partner. Opo. Hindi talaga. Kasi minsan tayo, yan yung isa sa mga bagay na iniisip natin. Hindi na, huwag na napag-usapan yan. Okay naman na yan. Okay na yung basta sa ganito, sa emosyon, sa ganyan. Huwag nang pansinin yan dahil sa hirap ng buhay ngayon. Pero mahalaga rin pala na napag-uusapan yung mga detalye, yung mga Naman, ganyan, mga bagay. like sinabi niya. Diba? Nakakaano yun, ha? Oo, Diba? na nakakagulan. Tayo na may sympathetic sa, hindi naman natin, mas marami pa rin kasi naman yung mga teachers na talagang yung devotion sa hanap buhay. Oo naman din. Totoo. Nangunguna. Yes. Maraming salamat, Salamat Sir po. Gelson. At Salamat po. again, kung may mga nakikinig sa ating mga teacher, pwede silang pumunta sa inyong website. Apo. Pakiulit lang ulit, Okay, so Sir yung Gelson. website po is educaidevents.com. Tsaka yung email address po, bigay ko na lang Yes din po. It's educaid and then helps, tumutulong with an S, at gmail.com. Yun po, nakuha niyo po yun, mama, sir. Oo. So, pwede po kayong tulungan ng Educate. Magpadala lamang po kayo ng sulat or bisitahin ang kanilang website. Maraming salamat kay Sir Gelson Estrella Capilos. Thank you, sir. Thank you. Good morning. Maraming salamat. At eto na,